makatulog. Hindi sa komportable kasi baka makatulog tayo eh. Meron po bang gumawa ng assignment? Sige. Kung pwede raw po, mag-compress po tayo dito kasi magbabawas po ng aircon sa likod. Kaya kung pwede po, compress na po tayo dito sa harap. So, sa paligay nyo po, ano na po pag-aaralan natin ngayong araw na to? Okay. So, sa Holy Scripture pa rin po tayo for today. Pwede po ba nating basahin yung Hebrews 4:12? Yun po palang walang mga Bible, meron po tayo dun sa likod na kaso New Testament lang po. Pwede po kayong kumuha doon. Ito pong Hebreo 4:12, nasa New Testament po ito. Sige po, tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sapagkat once again, remind mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. And alam po namin, Panginoon, na naluwalhati ka po, na itaas ka po sa dakong ito. At nawa ay nadulutan ka po namin ng kaligayahan sa iyong puso. Salamat po sa iyo sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Patuloy ka po na mangusap sa bawat isa. Huwag lang po pumasok ito sa aming tenga at lumabas sa kabila, kundi talagang namnamin namin bawat salita mo na pag-aaralan namin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. May nakakita na po ba nung Hebreo 4:12? Pwede pong pakibasa. Sige po. Tagalog. Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kakasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Salamat. Ano po sabi doon sa binasa ni Sister Ana? Ang salita raw po ng Diyos ay buhay at mabisa. Sabing ganon. Buhay in the sense na may mga iba pong mga tao na naghahanap sila ng milagro sa ngayon. No, ang Diyos naman, hanggang ngayon talagang God of the miracle din siya, di ba? Miracle working God siya. Pero ang pinaka-evident po na pagbabago, buhay na salita ng Diyos, yung pong mga buhay ng tao na kanyang mga binago. Amen po ba? Yung dati, ganito ka kasama, ngayon, binago ka na ng Panginoon. Kaya po ang salita ng Diyos ay buhay. Kasi once narinig mo yung salita ng Diyos na yan, talagang kikilos siya sa puso natin, di ba? Sa isip natin. At siya po yung magpapabago sa atin. At sabi, mabisa. Di ba? Kapag sinimulan po natin i-claim yung mga salita ng Diyos, yung pong mga pangako ng Diyos, okay, pwede po nating i-claim to. At sabi nga doon sa message si Pastora kanina, napakaganda, di ba, na with faith, yung salita ng Diyos, i-put natin into practice, may himala po. Diba? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Just like, sabi doon, two-edged sword. Okay. So, before po tayo mag-further dun po sa ating Holy Scripture 1.2. Okay, again, nasa first year po tayo, so wag muna po tayo mag-expect nung masyadong malalalim. Yeah? Start po tayo sa umpisa. So, dun po sa verse natin, may nakakaalala po ba nung verse natin last week, yung memory verse po natin? Kasi kailangan meron po tayo mga memory verse. Diba? Sabi dun, yun daw salita ng Diyos is God-breathed.
parang hiningahan. Or sa iba pong translation, ang sabi dito sa 2 Timothy 3:16, sabi po, yun daw pong salita ng Diyos ay inspiration. Okay. Inspiration means the human writers were inspired by God and moved by the Holy Spirit to record accurately. Oo, maaaring totoo yung sinasabi ng iba, tao lang naman nagsulat niyan. Tao nga, pero ginamit silang instrument ng Diyos, di ba? Sabi nga, doon sa memory verse natin last week, may nakakaalala po ba? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God, ano po ba kasunod? May be thoroughly equipped with every good works. Okay. Ngayon po, kailangan ko po ng 3 babae o lalaki na matatapang. Pwedeng isa sa kabataan, pwedeng isa sa millennial, pwedeng isa sa adult. Sino po yung mga ipapadala po natin sa gyera na matatapang? Meron po ba? O si Rafael daw. Magme-memory verse lang po tayo. Magre-recite lang tayo ng memory verse natin. So kung alam nyo po yung sige po, madali lang po to. Kailangan ko lang po nung 3 matatapang. Yung memory verse po natin to. Fill in the blank lang po ito. Fill in the blank. Kung naintindihan natin yung ating memory verse last week, na ito ay God-breathed or kinasihan ng Diyos at magagamit saan daw? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa nakalimutan ko yata yung pangatlo. Pagtatama sa likong gawain at tingnan po natin. Meron po ba 3? Minemorize ko kasi sa English eh. Sige, Brother Joseph, memorize mo po ba siya kahit sa KJV, kung ano pong version? Sige po, sige, mag-ano po kayo ng isa sa kabataan, sino? Bibigyan ko na nga kayo ng sample. Sige nga. Eto po, fill in the blank lang. Kung gusto nyo English, kung gusto po ninyo Tagalog, pwede rin naman Tagalog. Patingin ng Tagalog. Ayan. Meron po bang matapang na magre-recite ng ating memory verse? Sabihin nyo lang po kung Tagalog or English. Sige po, pag wala pong nagtaas ng kamay, tatawag na lang tayo. Wala po ba? Fill in the blanks lang po ito. Ayan, si Sister Ana po. In English. English po, Tagalog. English po. English daw. All scripture is given by instruction of God and is useful for the profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction for the righteousness. Tapos na. Anong version po yung memorize? 3:6 KJV. KJV po. King James. Yan po kasi NIV. Meron pa po ba? Anybody? May 2 pa po tayong trophy dito. Meron pa po ba sa kabataan?
Nagme-memorize pa lang kayo. Meron po? Anybody? Josephine. Try natin si Josephine. English po. All scripture is God-breathed and is used for teaching, rebuking, correcting, and teaching, training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, meron na pong junior at meron na pong adult. Wala pong matapang na millennial? Wala po? Sige po, millennial. Ha? Sige. English or Tagalog? Asa na si AJ? Tagalog naman, Bet. Sige. English talaga. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Yung plastic sa'yo na. Sige po. Sabay-sabay po tayo. 2 Timothy 3:16-17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog po, 2 Timothy 3:16-17. Tingnan po natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa maling gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So dito lang po sa Tagalog version, 'di ba? Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So hindi pwedeng sabihin na tao lang ang nagsulat niyan. Yung kumbaga ako magsusulat ako, akin lang 'yun, pero hindi kinasihan ng Diyos, 'di ba? Pwede tayong magsulat, gumawa tayo, mag-imbento tayo, pero akin lang 'to. Sa atin, sa inyo lang yun. Pero ito pong scripture na pinag-aralan natin last week, sabi po ay kinasihan ng Diyos. God-breathed or inspired by God. At bakit binigay sa atin to? Sabi nga, magagamit sa pagtuturo ng kamalian, kasinungalingan ba? Magagamit daw po ito sa pagtuturo ng katotohanan. So, paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi natin binabasa to? 'Di ba? So, lahat po ng kailangan nating malaman na doktrina or katuruan ay nandito po. Kaya lang siguro tatanungin natin, bakit ba maraming religion? Bakit ba naging question nyo rin po ba yun? Ako naging tanong sa bakit ang daming religion? Church nga, ang daming church Bakit kaya? Kasi po kadalasan, pinipilit ng tao na yung gusto niya yung marinig. Ang dapat daw po, hayaan natin na salita ng Diyos ang mag-interpret sa sarili niya. Kaya po nagkaiba-iba yung every religion, gusto ko to. Eto pananaw ko sa Diyos kukunin ko tong verse na to. Eto pa, kukunin ko rin to. Eto pa. So, hindi mo alam bakit binanggit yung salita na yon, yung verse na yon. Iba pala yung sinasabi dun sa verse na yan. So, nagkanya-kanya po sila ng kuha, kung kaya po, ang dami pong naging pagkakaiba. Kaya nga po, hayaan natin na yung salita ng Diyos ay mangusap. Kumbaga, himayin natin siya
yung konteksto, bakit ba sinabi to? Diba? Just like merong iba nagsasabi yung John 10:10 na masyado pong ano ba yung John 10:10? Yung magnanakaw daw ay pumarito, no? Para magnakaw, pumatay at magwasak. Kung sino-sino po, pag hindi mo babasahin yung konteksto, ang dami pong lumalabas na, ano yan? Si Satanas yan. Ay, yung iba parang nga, sabi, si Yahweh daw eh. Ako, Lord, sorry po. Yung iba, sabi, si Jesus daw. At kung ano-ano pa. Kasi, binasa lang yun. Then, kadalasan ang sinasabi, si Satanas daw po yun. Pero pag binalikan po natin talaga, kasi pag nagbasa tayo, to fully get the context, it's either babalik po tayo or magpo-forward tayo para makita talaga natin, bakit ba sinabi yun? Diba? So, yung pala, kapag binalikan mo, pari sa'yo pala yung mga pinagsasabihan ng Panginoon doon. Diba? So, maging po natin na hindi lang tayo magbasa, kundi i-meditate po natin talaga. Kasi pag binasa mo lang, sige, binasa ko ganyan. Iba pa nga sabi, gusto ko 3 chapter every day. Okay, naintindihan mo naman kasi Tagalog, lalo kung Tagalog. Pero iba yung nag-meditate mo eh. Lord, ito pala yung ibig sabihin mo dito sa verse na to, dito sa chapter na to. Ito pala yung tinuturo mo sa akin dito sa verses na to. 'Di ba? So, yan po yung 2 Timothy 3:16-17. Nagagamit po siya sa pagtuturo ng katotohanan. Sa pagtatama sa maling katuruan. Marami pong maling katuruan, lalo po, 'di ba? Sabi nga nasa huling araw na tayo. Marami pong lumalabas na mga false prophet, false teachers. Paano po natin malalaman na they are false? Mali ang tinuturo nila kung hindi po natin alam yung katotohanan. Tama po ba? Paano natin malalaman yung katotohanan kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Di ba po? Then, sabi, pagtutuwid sa maling, maling katuruan. At pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Bakit yung ibang mga Kristiyano, ang tagal-tagal ng Kristiyano, ganun pa rin yung ugali, hindi nagbabago. Kung dati siya ay magagalitin, hanggang ngayon magagalitin pa rin. Kung dati siya ay palaaway, hanggang ngayon palaaway pa rin. Kung dati, bakit ngayon ganun pa rin? Parang may mali po. 'Di ba? Kasi kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ito po yung magtutuwid sa atin, 'di ba? Rebuking, correcting, teaching, and training. 'Di ba? So makikita na po natin kung bakit kaya hindi nagbabago yung buhay ng isang Kristiyano. Okay? So hindi pala kasalanan ng Lord. Okay? So, actually, ang dami pa po natin matututuhan dito, pero sabi ko nga po, nasa 101 pa lang po tayo ngayon. Ipanalangin po natin na sa mga susunod pang taon talagang mas lumalim po tayo sabay-sabay. Ngayon, ang tanong po, sige nga, slide natin. Sige po. Ito po yung bago nating memory verse. Yan, napakaikli po, no? Kung narinig niyo yung kanta kanina, memorize na natin to. Yun po yung Psalms 119 verse 104. Ang sabi doon sa kanta kanina, bro, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? Meron din pong kanta niya sa Tagalog. Alam niyo ba yun? Salita mo'y isang tanglaw. Alam mo yun, bro? Nasa akip at nubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Paano po kaya magiging ilaw? Paano kaya nasabi ng salmista na yun daw pong salita ng Diyos ay ilaw? Paano po ba nagiging ilaw sa atin? Yung Word of God. Anybody po na matapang po uli?
Sige nga po, paano nakikita sa buhay ng isang tao? Sige nga po. Halimbawa, nabasa mo, bawal magagalitin. Di dapat di ka na magagalitin. Aray ko! Meron pa po ba? Meron pa po ba mga tinablan na salita? Double-edged sword raw po kasi yung Hebrews 4:12 sabi, ito raw po ay parang palaso na magkabila ay talim. Tabak na magkabila ay talim. Yung pong alam natin na sword, espada, isa lang po yung talim niya, di ba? Pinanggaganyan. Yung po palang two-edged sword, nasa gitna ang hawakan. Pag ganun daw po ang gamit doon. So, ang dami talagang ganun daw po ang salita ng Diyos. It's like a two-edged sword. And yung Word of God is a lamp, ilawan. Paano natin malalaman yung tama na yung nilalakaran natin? Tama na yung ginagawa natin sa ating araw-araw na pamumuhay kung wala pong ilaw. May kumunoy na pala dito. Meron kang flashlight, hindi mo ginamit. So may kumunoy pala dito, nalaglag ka, unti-unti kang umano. Bakit? Nagamit ba yung use nung ilawan? Ilawan siya, flashlight siya, pero hindi mo sinindihan. So madilim pa rin. 'Di ba? So, ito pong salita ng Diyos, hindi po ito magic, pero may kapangyarihan po ito sa buhay ng tao. Sabi nga, buhay at mabisa ang salita ng Diyos. So dapat talaga, katulad ng message kanina, talaga pong hindi lang natin babasahin, kundi paglilimi-limiin po natin itong salita ng Panginoon. Para po siya yung maging light, ilawan natin. Paano ba mamuhay ang isang Kristiyano? Ang Kristiyano ba dapat binabatok-batukan na lang? Hindi naman siguro ganun, di ba? Sabi nga, kailangan daw tayong meek as a dove, but wise as a serpent, di ba? Then, a lot of things. Kailangan ba, kapag may kaaway ka, babatuhin mo talaga ng bato? Di ba? Sabi, 70 times 7. So, ito po yung light natin. Ito yung magtuturo sa atin. Ito, anak, yung dapat mong daanan. Ito dapat yung ilawan mo. Yun. So, paano siya magiging ilawan? Kung yung flashlight, hindi natin bubuksan. Kung yung salita ng Diyos, hindi natin babasahin. Yung pong power nito, hindi nawawala ng bisa. Pero sa buhay natin, hindi po natin nalalaman na may mga pangako pala ang Diyos. 'Di ba? At hindi tayo completely mababago o mawawash ng salita ng Diyos kung hindi natin siya binabasa. So patuloy po tayo na magsaliksik ng salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? Okay, so nawala po yung ating Last week, yung pong tinalakay natin is about Old Testament. Okay, as a review, bakit po tinawag na Bible? Yun pong Bible? From Biblos, which means papyrus, yung papel na ginamit niya, 'di ba? Yung plant. Then, eto pong aklat na to, isang aklat but composed with how many books po? 66. Ilan po yung sa Old Testament? 39. At ilan po yung nasa New Testament? 27. Very good. Then, yun pong Old Testament divided into subtitles. Ano-ano po yun? Okay? Law? Ano pa po? Gusto ko yung mga bagong historical books. Ano pa po? Prophets? Ano pa po? Minor and major prophets and poetry. Okay. So, Old Testament. The Old Testament books are so called because of their close association with the history of the Old Covenant. Nagtataka po ba kayo, bakit dinivide ito into two? Bakit may Old Testament at bakit merong New Testament? Sa Tagalog, ano po yung Old Testament? Lumang tipan. Yung pong New Testament,
bagong tipan. Bakit po kaya tinawag ito na bagong tipan at lumang tipan? Christian? Yung Old Testament po, sumasalamin yun dun sa which is yung law. Then yung New Testament po, ito po yung consider na word Jesus Christ. Okay. So kaya raw po ito tinawag na Old Testament kasi associated po siya doon sa Old Covenant. 'Di ba? Doon sa law. Kaya nga po sabi natin ngayon, nasa New Testament na tayo, we're no longer under the law. Hindi na po tayo under the law, pero hindi naman po winalang kabuluhan ng Panginoon yung law. Yung law doon sa Old Testament, nakita po natin, ang New Testament po, yung mga prophecy sa Old Testament, nakita po natin yung katuparan sa New Testament at sa magaganap pa po, 'di ba? Yan po 'yon. So, next, paano ba nila kina-classify, paano ba pinagsama-sama tong mga libro na to? Ang process daw po na ginamit diyan is canonization. Ano po ba yung canonization? Is the identification of writings that were authoritative for the church. Because God inspired them, it is the process of recognizing which books were considered scripture by the people of God. So ano po yung scripture nung binalikan natin last week? Ito po yung salita ng Diyos, di ba? Kung paano po nila talagang totally kinlassified ito as scripture. So, ang dami pong mga kasulatan din. So, masusi po yung kanilang ginawa dito na pag-aaral para po magkaroon ng canonization, para po mabuo itong 66 books na to. Ano kaya po yung mga sample kung bakit nagkaroon po nito? Okay? Tingnan po natin. Sa Old Testament po, tanggap po ito ng mga Hudyo, yung Old Testament. Naniniwala po ba, alam niyo po ba to na yung pong Old Testament natin, yan din po yung Old Testament, yan din po yung libro, Bible ng mga Hudyo. Okay, so tingnan po natin So, canonization. And bukod po sa tanggap ito ng mga Hudyo, ito rin po ay tinanggap ng Panginoong Jesus. Tingnan po natin sa Luke 24:44-45. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat sa akin. Sino po yung nagsasalita? Si Jesus. Sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ano po yung nilagay ko highlight? Law of Moses, prophets, and Psalms. So, hindi lang po pala yung mga Hudyo yung nag-classify as scripture sa Old Testament, even ang atin pong Panginoong Jesus. Okay, tingnan po natin kung ano po yung libro ng mga Hudyo. Tingnan po natin sa kasunod. The Jews of Jesus, they identified the 39 books of the Old Testament in the 3 category. Sa atin, di ba, merong law, merong historical, may minor prophets, major prophets, and poetry. Sa kanila po, tinawag po itong Tanakh ba tawag dito? Tanakh, which is acronym sa Torah. Ano basa dito? Nevi'im and Ketubim. Ano po itong mga nasa Torah? Ito rin po yung Law of Moses. Ito rin yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito rin po yung classified sa Torah po ng mga Hudyo. Sa Nevi'im, ito naman po yung mga prophet. Pinaghalo-halo nila doon yung mga prophets. Makikita po natin mamaya. Then the Psalms, ito po yung mga supposedly sa atin po na mga Kristiyano, ito rin po yung mga poetry. Sige, tingnan po natin. Pag-compare po natin yung ating Old Testament at saka po yung Tanakh. Okay.
Ito po yung mga book sa Old Testament, di ba? So ito po yung books of law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito rin po yung nasa Torah. Ha? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Then, ano po yung nandito sa Nevi'im, sa the prophet? Makikita po natin din itong Joshua, yung Judges, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, then merong Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, tapos eto pong 12 minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Then ano naman po yung bumubuo doon po sa kanilang ketubim? Okay? Andyan po yung Psalms. Asan to? Yung Psalms, yung Proverbs, yung Job, Songs of Solomon, then dito rin yung Ruth, Lamentation, Ecclesiastes, then andito rin si Esther. Asan na si Esther natin? Esther, Daniel, Ezra, Nehemiah. So, yun po palang Old Testament natin, yun din po yung basis ng mga Hudyo. Sadly, na-miss po nila yung point. Kasi dito po sa Old Testament, a lot of verses dito po, nagpo-point out kay Jesus as the Messiah. Kung saan siya ipapanganak, sino yung manganganak sa kanya, ano yung magiging pangalan niya, saan siya lalaki, ano yung mangyayari sa kanya. Nandito po sa Old Testament. Pero yung pong mga Hudyo, they failed. Na-miss nila na isinilang na yung Messiah. Kasi hindi po nila tinatanggap ang New Testament. Okay, ngayon, ang tanong po, ano naman tong New Testament? Sige po, tingnan natin. Nakakasunod po ba tayo? Sana po nagiging malinaw na. Ano naman tong New Testament? So dito po sa New Testament, mostly ang makikita natin dito ay ang buhay ng Panginoon at saka yung kanya pong mga alagad, di ba? Mga disipulo. As the story of Jesus unfolded in history, Jesus gave authority to several men to write to the churches and individual believer. Sino-sino po itong mga individual believer na to na in-inspire ng God para sumulat sa New Testament? Sige nga po. Sino-sino po ito? Si Paul. Na marami po siyang sinulat. Yung pong tinatawag na Pauline Epistle. Ilan po yun? 13, 'di ba? Mag-start po tayo sa saan? Romans, 'di ba? Romans. Okay, sige po, pwede niyo tingnan yung ano mamaya. Taka. These writings from the apostles were recognized to be inspired by God and were received as scriptures. Even the apostles themselves recognized each other's writing as being inspired. So si Pedro, meron siyang isinulat, di ba? 1 Peter, 2 Peter. Si Juan, merong 1 Peter, 1 John, 2 John, may Matthew, may Mark, may Luke. Inaano po nila yan? Nire-recognize nila yung mga writings ng isa't isa as inspired by God. Di ba? And siyempre, pumasa po sila dun sa canonization na nangyari po. Okay. Next. Most Christians believe that the earlier writings were inspired by God in a distinctive and compelling way. These earlier texts were authored by those in the first generation of Jesus' followers. Sino po sa New Testament yung first generation na alagad na disipulo ng Panginoon? Okay, si Pedro. Sino pa? Si Juan. Diba? Si Matthew. Mga nakasama yan ng Panginoong Jesus. Diba? So, sila po yung first generation ng mga followers ni Jesus na nagsulat. Diba? They are some of them. Then, yung iba daw, those who had actually seen Jesus after He rose from the dead. They gained universal acceptance among the vast majority of Christian groups and were consistent with the general beliefs and practices recognized in the early churches. Di ba after po na mag-ascend sa heaven ng ating Panginoon, every Sunday, nagkikita-kita na po yung mga alagad ng Panginoon, di ba? Okay.
Kaya nga po naging Sunday tayo. Alam po ba natin yan? Kasi lagi ang sinasabi is Sabbath day, di ba? Atin daw ipangilin ang Sabbath day. Pero paano ba naging Sunday? Kasi dahil nga po doon sa resurrection ng ating Panginoon. These qualities motivated church leaders to begin identifying a New Testament. So ito na po yung New Testament, fulfillment what had been written in the Old Testament. So ito na po yung mga sinasabi sa Old Testament naganap na, katuparan na po ng mga naganap sa Old Testament. So ito po yung mga ilan pa sa mga follower ng ating Panginoon. Okay? So ito po kasama si Matthew and John sa mga original na disciple, no? Just like si Pedro nga po. Mga eyewitness talaga sila doon sa mga naganap sa buhay ng Panginoon. Then si Mark and Luke ba, first generation din? Hindi po, 'di ba? Mark and Luke, men who had direct access to the early followers of Jesus. Sila naman po yung kumbaga, katulad po ni Luke, si Pablo naman po yung may disciple sa kanya. Disciple po siya ni Pablo. Then si Mark, pag tiningnan po natin yung Acts 12:12, meron po bang tingnan po natin yung Acts 12:12. Si Mark po or si John Mark ay anak po ng isa na nakakakilala sa Panginoon. Ito sabi sa Acts 12, Acts 12:12. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. So, yung magulang pa lang po ni John Mark, talagang nakakikilala na sa Panginoon. So, most probably, nakakarinig din po siya every time na magkakaroon po ng gathering. So, sila po, and siya rin po ay disipulo po ni Pedro. So, sila po yung mga sumunod. Diba? Men who had direct access to the early followers of Jesus, they did research to verify the truth of their account as best as they could. Okay, alam naman po natin sino po yung author ng mga gawa or Acts of the Apostle? Okay, si Lucas din po na isang doktor, di ba po? Then yung Revelation, sino po yung sumulat? John the Beloved. Isa rin po ito sa nakahilig daw dun sa picture na dun sa ginawa po ni Da Vinci. Okay. So, tingnan naman po natin ngayon yung pong division ng New Testament. Kung yung Old Testament divided, yung pong New Testament divided rin po. Okay. So, meron pong biography. Dito po natin, ito po yung tinatawag na gospel. Gospel of Matthew, Mark, Luke, John, of which andyan po natin makikita, di ba, yung buhay po, mula pa yung yung mga genealogy niya, pagkapanganak niya, yung buhay niya nandito po sa apat na gospel na to na tinatawag, Matthew, Mark, Luke, and John. Then after po na mag-ascend ang Panginoon sa langit, eto na po yung Acts of the Apostle. Dito na po yung early church. Kung paano po nagkaroon ng mga churches katulad po nito sa atin. So, yan na po. Then, meron po ditong mga letters. Eto po, just like this one. Eto po, hanggang dito po sa Philemon, yan po yung tinatawag na Pauline epistles. Ibig sabihin, sulat po ito ni Paul. Kaya po, Pauline epistle. Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon. Hanggang kay Philemon po, sulat po yan ni Pablo. Ito pong Hebrew, parang pinagdedebatihan pa po kung sulat po ba to ni Pablo or somebody else. Then, ito pa po yung ibang mga alagad ng Panginoon, si Santiago, James, si Pedro, si Juan, meron pong 1st, 2nd, 3rd John, si Judas.
Then, yung pong revelation, yung pong sulat, prophecy po ito sa mga magiging kaganapan pa po. Okay, tanong po, another question. Kasi nakita ko, sabi ko, bakit ganun? Merong isang ngayon, di ba, sikat na sikat. Bakit ang dami niyang mga tagasunod? Kasi ang daming question na sasagot. Ngayon, try po natin na mga sagutin din natin tong ilang question. Marami na po tayong nasagot na question last week. Paano natin maipapaliwanag sa ilang tao na nagsasabing ang Biblia ay hindi totoo? Anybody po? Christian, yung Bible naman, hindi naman totoo yan. Sulat lang yan ng tao. Paano natin siya sasagutin? Anybody? Hindi, meron po kasing mga tawag dito, meron pong mga pilosopo na yan po yung mga sinasabi. Meron pong gusto sumagot. Kung kayo po ang tanongin, ano po sasagot nyo? Kung yan ay hindi totoo, dapat di natin naiintindihan yan. Kung yan ay sinulat ng ang nakababasa ay manok, siguro, masasabi natin na para sa manok yan. Since nababasa naman natin yan ay tinakda para mabasa ng isang tao. Pilosopo sila, dapat pilosopo pa rin. Kaya gagantihan mo yung pilosopo ng kapwa pilosopo. Kaya yan, sinulat yan, nababasa mo yan para sa tao. Ngayon, kung ikaw ay manok at yan ay hindi mo na, ibig sabihin, hindi para sa yan. Pero kung nababasa mo yan para sa manok, manok ka. Pilosopo lang din. Meron pa po bang gusto sumagot sa katanungan ng isang pilosopo? Hindi niyo ba naging tanong to? Ako lang ba nagtanong nito? Okay. So, basahin po natin yung verse natin. Awit 119, 160. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa na iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgment endureth forever. At tayo po sa mga buhay natin, ang dami pong ginawa ng Panginoon sa buhay natin, di ba po? Ang dami na nating mga promises ng Diyos na kinlaim at sinagot ng Panginoon. Di ba po? Yun lang is enough for us. So sabihin, salita to ng Diyos. Hindi to salita ko lang o salita lang ni Brother Joseph o salita lang ng sino paman. Diba? Sabi nga doon sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Isa pa pong tanong ang nais ko pong iwanan sa atin ngayong hapon. Bakit hindi maunawaan ng ibang tao ang Biblia? May gusto po sumagot? Sige po. Dahilan na rin sa Diyos. Tinatakpan niya ang utak, ang mata, ang tenga, dahil ayaw niya ron. Baka sabi nga ng disciple, baka matutunan ng kaligtasan at katotohanan, nako, wag sana, pero baka matutunan ito. So God can close the ears and the eyes of man. Diyos ang lahat Now, yung IT na sinasabi natin, walang kwentang tao yan. Fools are the atheists. Only a fool says there is no God. Hindi tayo hangal, hindi tayo mamag. Okay, salamat po. Bakit hindi naunawa na ibang tao? Kasi sabi sa Biblia, yun daw mga tao na hindi nakakaunawa ay tinakpan yung kanilang mga tainga. Ng sino? Ng hari ng sanlibutan. Siya yung bumubulag. Kaya nga si Jesus Christ naparito rito upang palayain yung mga bihag. Which is, kapag tayo wala sa Panginoon, tayo ay bihag ng sanlibutan, which is ang hari ay si Satanas. So naparito si Jesus para bigyan tayo ng kalayaang, minulat nga daw niya yung mga mata ng mga para makita yung katotohanan. So tama naman yung kay Brother Joseph, konting lang din.
Hindi naman po pilosopo yun, Brother Joseph. Nah. And may nabasa rin po kami sa, kung hindi po ako nagkakamali, sa Isaiah. Kasi may takip daw po sa mata ng karamihan, kaya hindi po nila nababasa, hindi nila nakikita yung glory, yung salita ng Panginoon. Ito po yung answer pa po natin. 1 Corinthians 2:14. Bakit hindi maunawaan ng ibang tao ang Biblia? Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So di ba po, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, wala tayong pakialam sa salita ng Diyos, wala tayong pakialam sa Biblia. Di ba? Pero now, na inopen ng Lord yung puso't isipan natin, nauunawaan na po natin yung salita ng Panginoon. At this, yung Holy Spirit po na nagdudwell sa atin, siya na rin yung nagtuturo sa atin, di ba po? Amen. So, alam ko po marami pa kayong mga question. Marami pa po bang mga question? Ayan po. Pag-pray po natin, yung mga susunod pa po nating mga pag-aaralan sa mga susunod pa po na taon, bibitinin po namin kayo. So, let us pray po. Father God, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat po for giving us this book na talagang kailangan namin dito sa magulong mundong ito. Mahirap po namin kasi na mapagdaanan lahat ng mga bagay, problema, kung ano-ano pa man sa mundong ito, without the guidance of your word. Pero salamat, Lord, kasi yung salita mo po ay ilawan sa aming landasin. At dalangin ko po sa iyo, Panginoon, lahat na babae at lalaki na naririto ngayong umaga, ay talagang magkaroon ng pagmamahal sa iyong salita upang hindi po kami madaya ng sino man, upang walang kasinungalingan na makapasok sa iglesyang ito at sa amin pong mga puso't isipan. Salamat po sa iyong pagtutuwid, salamat sa iyong pagtuturo, salamat po sa lahat ng bagay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. We thank you, Lord. We glorify you po. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi man maaninag ang hangganan, nagtiwala ng lubos-lubos sa iyo. At muli namang suminag ang pag-asa, naliwanag ang langit at nahawi ang bagyo. Minsan pa nga tayo'y nagsama-sama, pagtipon ng muli sa biyaya mo. Good morning! Nako, parang mahina. Mukhang hindi nag-breakfast. Good morning! Okay, maaari po ba tayong tumayo at let's pray. Yes, Lord. Lord God, we honor you for today and for every day in our lives, Panginoon. And we want to thank you for bringing everybody here today and for keeping them safe as they travel. And we want to thank you for their lives, Panginoon. As for today, we pray that you'll give us the eagerness to love each other and to love you above all. Cleanse our hearts as we praise and worship you. Give us a sound hearing, Panginoon, to hear what you want to say through your words. We lift you up everything. We thank you. We love you above all. And in this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin. So, nagde-devotion kami care of Brother Bill. And we have this verse of the day. And he said,
Can you repeat after me Psalms 33:3? Ganda nung shinare niya. Very short lang. Brother Vil, ano ba yun? Ay, sorry na. And then, naalala ko. Pwede bang ulitin natin to? Sing to Him a new song. Sing to Him a new song. Play skillfully. Play skillfully. Shout for joy. Shout for joy. Okay, let's repeat it one more time. Psalm 33:3. Psalms 33:3. Okay, sing to Him a new song. Sing to Him a new song. Play skillfully. Play skillfully. And shout for joy. And shout for joy. Okay, pangarin po ba natin palakpakan na ating Lord. So for today, ganda rin ang ganda. Share ko sa inyo kasi nag-overflow yung message kanina sa devotion. Ang gist lang or parang idea is, wala namang level 1, level 2, level 3 ng worship. So pag nag-worship ka, 100% yan, ikaw yan. And God looks at our hearts, alright? Whether our voices are not that loud, or it's loud and we're dancing, or we're just standing up, God honors your heart as you worship Him. So are you ready? Hallelujah. Let's praise and glorify our God today. Come and let us worship Him. Yes, God. Hallelujah. Pwede bang itaas natin mga kamay at pumalakpak? Praise you, God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you want to worship. Come, just as you are before your God. Come, let's sing one day. One day every time we'll confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. God, now is the time to worship. God, now is the time to give your heart. God, just as you are to worship. God, just as you are before your God. God, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. So one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come,
in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Let's take this time, church, and sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing, church, open the eyes. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See high and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. 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 Yes, Lord, hallelujah. Open the eyes of our hearts, Lord, so that we can receive your love and give it back to others. Love God, love one another. But how can we love if we're not gonna open our hearts? Tama po, di ba? And as for today, I would just like to remind everybody that the undeserved love and sacrifice has been bestowed upon us, ipinagkaloob sa atin, nang walang kahit na anong kapal. Out of love. So with this, it's just right and really honoring to give back that love to our God. Amen? All right, because God looks
at our hearts and what's inside. And for today, as we sing this song, may we reminisce how we experience that love every day. Araw-araw, mahal tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yes, Lord, this is for you. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in a way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in a way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in a way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in a way you will lead me. Let's declare this, Lord. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, Lord. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, with all my heart, I will serve you. Yes, Lord, I will serve you. I will love you. With all my heart, I will give my all to you. And this is my desire, to honor you. And Lord, with all my heart, I worship you. All I have
Hallelujah. Praise God. Let's clap our hands for God.